niya. Tapos itong mga maliliit na hindi makita ng mata, susubukan niyang i-match. Sa pamamagitan kasi ng machine na ito, matutukoy kung anong baril ang pinaputok. Itong klaseng technology, sir, ilang taon na? Ito matagal na, pero may mga technology po ngayon na makabago na. Ito po reliable pa rin ngayon. So may mas ano pa dito? May mas mabusisi pa? Actually po meron ng kasalukuyang nasa inventory ngayon ng mga magagandang malalaking laboratory. Pero ganun pa man po ang nakasalalay yung success ng examination, hindi lamang dun sa equipment na ginagamit, kundi sa experience at training at tiyaga ng isang firearms examiner. Sunod kong pinuntahan ang chemistry division nila. Anong room ito, sir? Well, this is the examination room Amoy siya. of the chemistry division. Ano yung naamoy ko, sir? Well, we're drawing some samples. Wet analysis ang ginagawa. Nag-demo sila sa amin para ipakita ang paraan sa pag-determine ng gunshot residue. So ito yung mga mabilisang resulta. Yeah. Yung parang screening. Screening test. So ano po yung ginawa natin? Una, naglagay tayo ng cotton Yep. doon sa may... Doon sa may nozzle or Okay. barrel ng barrel. At anong linalagay natin na Ito naman tinatawag na DPA DPA? or diphenylamine reagent. Isinasagawa ito para matukoy kung pinaputok ba ang isang baril. Sa oras na mag-react ang gunpowder at maging blue, nangangahulugan na ipinutok nga ito. Nagbo-blue siya, pero maliliit lang yung ano. Iyan ang tinatawag nilang gunpowder nitrates. Dinaanan ko na rin ang photography division at sinubukan ang pinagmamalaki nilang computerized composite criminal illustration. Kung dati-dati kasi, manual sketching ng mukha ng suspect ang ginagawa base sa testimonya ng witness. Ngayon naman, sa tulong ng computer, mamimili lang ang witness sa mga parte ng mukha sa computer. Pagsasama-samahin ng mga napiling icons at makakabuo na ng imahe ng suspect. Ayon kay Police Chief Superintendent Victorio Caragan Jr., ang director ng PNP Crime Laboratory, malaking hamon sa kanilang kakayahan at kagamitan ang nangyaring hostage taking. To us, we did our job. We did our part. And we were even congratulated by the committee. Kasi kung ano yung makuha namin, yun ang para sa amin. Yun ang examine namin. See? So, yeah, we will just... Pero aminado si Caragan na kahit napuri sila ng IIRC, marami pa silang dapat gawin para mas pulido ang kanilang trabaho. Yung crime scene investigation, I think we are at par with other countries. Of course, we are wanting in additional equipment. Talagang exciting at napakahalaga pala ng SOCO sa atin. Ng manufacturer. Dahil ang bawat hibla at patak ng ebidensya na kanilang nakakalap ay nangangahulugan ng hustisya. Para daw maintindihan namin ang buhay SOCO, sumama daw kami sa kanilang pagbabantay. Ang kanilang mga tinuro, eksakto sa napapanood ko sa paborito kong crime series. Pero ano kaya ang nangyari sa aktwal? Sa pagbabalik ng Under Special Investigation. Mahirap at mabusising trabaho ang maging miyembro ng SOCO at ng Crime Scene Investigation Team. Sumama kami sa kanilang pagresponde sa iba't ibang mga crime scenes. At ito po ang aming nausisa. Sa pagtunog ng telepono, karaniwang nagsisimula ang buhay ng SOCO. Bahay? Nang gabing binisita namin sila, isang tawag ang kanilang natanggap. Sinundan namin ang pagtugon ng SPD or Southern Police District
sa isang robbery case sa Makati City. Dapat andito siya kasi makatagpo. Pakikipag-coordinate sa investigator ang unang ginawa ng team leader ng grupo na si Police Inspector Merlin Mondia. Babalik kami din, baka hindi alam ng taga-DID. Habang ang kasama niya, agad na nilagyan ng kordon ang crime scene. Naglalagay ng kordon para protektahan ang crime scene sa mga media at mga usisero. Isa lang? Ano, kaso namin? Sa kaso ng usi, humingi kami ng permit sa krame para dokumentahin ang gagawin nilang proseso. Ito'y sa kasunduan na hindi kami mag-i-interview ng Soko at hindi makakasagabal sa gagawin nilang investigasyon. Yung aparador, $450. Sa pamamagitan kasi ng kanilang pag-iipon ng ebidensya, kahit ang isang kawatan, maaring makilala. Walang forcible entry. Kaya't sa paunang investigasyon, maaring sa pinto dumaan ang mga magnanakaw. Ito kaagad ang sinecure ng Soko. Pwede ko bawakan? Teka lang. Namin yan eh. Mahigpit ang operasyon ng SPD. Kahit mismong biktima, di pinalapit sa crime scene. Nakasuot din sila ng gloves para maiwasang masama ang fingerprints nila sa makokolektang fingerprints. Sa pagkuha ng fingerprints, mano-mano ang ginagawa nilang proseso. Una, ang dusting, kung saan lalagyan ng pulbos ang isang bagay na hinihinalang hinawakan ng salarin. Wait ako. Kinuhaan din ng fingerprints ang may-ari ng bahay. Ito'y para ma-detect kung may nahalong fingerprints nila sa mga nakuhang ebidensya. Kinukunan din nila ng litrato ang lahat ng posibleng ebidensya gamit ang isang camera na de-film. Maraming salamat. Matapos ang investigasyon na umabot ng mahigit 1 oras, agad na sumibat ang Soko patungo sa kanilang presinto. Nilalagyan natin siya ng super glue. Dito nila pag-aaralan ang mga nakuhang ebidensya sa crime scene na maaaring makapagturo sa salarin. Mano-mano rin kasi ang gagawing pag-aaral dito kung saan isa-isang titingnan sa lente ang bawat fingerprint na nakuha. Ni hindi pa nga nakapagpapahinga ang mga miyembro ng Soko team, muling nag-ring ang telepono. Pangalan ng victim? Address 641 Gabriel. Agad umalis ang SPD Soko team para imbestigahan pa ang isang pinaghihinalaang suicide case sa Las Piñas. Subalit pagdating namin sa crime scene, wala na ang bangkay. Naunahan na naman daw ng punerarya ang Soko. Nakuha na nila ang patay. Late kasi ang naging pagtawag sa Soko ng pamilya. May mga pagkakataong nakikialam daw ang mga punerarya sa operasyon ng Soko. Nag-uunahan kasi ang ilang funeral parlor sa customer. Kaya't imbis daw na makatulong, lalo silang pinapahirapan sa investigasyon ng mga kaso. Sa mga ganitong pagkakataon, makikipagpatintero pa ang Soko para mabawi nila ang patay at maimbestigahan. Sa mga sumunod pang mga araw, tinuloy namin ang pag-usisa sa Pinoy Soko. Malamig na bangkay na nang matagpuan namin ang taxi driver na si Cesar Diverso matapos nakawan at patayin sa saksak. May ilang bagay na nauna nang naituro sa USI team, kaya't napansin namin ang ilang pagkakamali ng Soko group na ito na aming nakunan. Inobserbahan namin ang paraan ng investigasyon ng NPD Soko. Napansin namin na may ibang Soko na naka-gloves at may ibang hindi. Wala rin isa man ang nakasuot ng mask sa kanila. Sa crime scene na may pagkakamali din. Hindi mo din mapiperfect eh. Kung ikaw involved sa koleksyon mismo ng mga evidence doon sa crime scene, dapat lang may gloves ka at dapat may mask. Hairnet.